panahon ay pinawag mo, isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Gabay ng iyong bayang inirap, ang pag-asa sa iyong Mesiya. Emmanuel ang pangalan, bigay sa Kanya, na sa atin ang Diyos tumina. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Tayo'y natitipon sa Espiritu ating Panginoong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang araw po ng pagsamba para sa ating lahat. Tayo po ay nagsisimula sa isang bagong taon ng pananampalataya, bagong taon ng paglilingkod sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Ating pong sinisimula ng taong ito sa panahon ng Adbyento. Ang pagkilala sa Diyos na dumating, ang sa Diyos na darating, ang sa Diyos na laging kapiling natin. Upang tayo maging karapat-dapat niyang maratnang naghihintay at handa sa kanyang pagdalaw. Sama-sama natin hingin ang kapatawaran sa bawat isa at sa kanya sa ating mga kalabisan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapitan sa iyong pinaghaharian. Hinihiling namin ito sa Kanya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi pa ng noon, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Huda. At sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Paiiralin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Huda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila'y tatawagin sa pangalan ito, ang Panginoon, ang ating katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa'yo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas.
iyo ako'y tumatawag. Ang Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Sa'yo ako'y tumatawag. Ang Diyos na nagliligtas. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa'yo ako'y tumatawag. Ang Diyos na nagliligtas. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Sa'yo ako'y tumatawag. Ang Diyos na nagliligtas. Sa'yo ako'y tumatawag. Ang Diyos na nagliligtas. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, palaguinawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga himirang niya. Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo, buhat sa Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, dingapin ka ituwina, iligtas kami sa dusa. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan aglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa, sapagkat darating yon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo ay nagsisimula ng isang bagong taon sa simbahan at ngayon tinatawag po natin itong panahon ng Adbyento, ang pagdating ng Panginoon. Kamakailan sa akin hong paglilibot, napansin ko parang napakaagal ata ng paggayak ng maraming tao. Halos marami na hong lansangan, lalo na sa may Sampaloc, Espanya, ang parang nagpapaligsahan dahil ang dami na hong mga palamuti, mga parol, kumikinang sa gabi at halos sa mga bahay-bahay nakagayak na rin. Tiyak marami ho sa atin ang naghahanda para sa Pasko, pero ang tanong, tayo rin ba'y naghahanda para kay Kristo? It does not necessarily follow na kung tayo ay naghahanda sa Pasko, si Kristo rin ang pinaghahandaan nating ito. Ngayon po'y panahon ng Adbyento at ito ho'y maraming anggulo o mukha. Ang una pong bahagi ng Adbyento, actually ang unang linggo, Paris ngayon, ay alingaw-ngaw o echo ng mga pagbasa nitong patapos ng taon bago ho ang kapistahan ng Christ the King, di po ba? Sabihin nyo, bagong taon, bakit ang mga pagbasa parang katulad lang nung mga linggo bago natin tinapos ang taon sa pagkilala sa paghahari ni Jesus. Alalahanin po natin, meron hong unang pagdating at merong ikalawang pagdating. At sa unang linggo ng Adbyento, ito ang ating binibigyang pansin, ang ikalawang pagbabalik o ang ikalawang pagdating ng Panginoong Hesukristo
sa wakas ng panahon. Kaya ho, parang merong carry over, may crossover, may alingaw-ngaw or echo nung mga pagbasa nung nakaraang taon na atin nang tinapos, siya pa rin pagbasa ngayon dahil bahagi ng ating paghahanda ngayong Adbyento ay paghandaan ang kanyang ikalawang pagdating o ang kanyang muling pagbabalik. Kung kailan, hindi ho natin alam. Kahit si Jesus na ating poong Nazareno, hindi niya alam. Tanging Diyos Ama lamang ang magsasabi sa kanya kung kailan ito nakatakdang mangyari. Now, pagdating ho natin sa second week, pag sinindihan na ho natin ng ikalawang kandila ng Adbyento hanggang sa ikatlo, ikaapat, bago magpasko, yan na ho ang ating pagsasariwa o paggunita sa unang pagdating, ang unang Pasko. Yun ho ang unang pagdating ng Panginoon, ang unang Pasko. Maraming taon at siglo na ang nakalilipas na ginugunita natin taon-taon sa pagdiriwang ng Adbyento at ng Kapaskuhan. Pero huwag natin kakalimutan sa pagitan nitong unang pagdating at ng kanyang ikalawang pagdating o second coming, parusia, ang Diyos araw-araw dumadalaw marating sa ating buhay. At ito ang maganda nating bigyang pansin sa bawat taon ng ating pagdiriwang. Yes, ginugunita po natin ng may kasiyahan, makulay at marangya ang unang Pasko. At pinaghahandaan din ng buong simbahan ang ikalawang pagdating. Ngunit ang tanong, handa ba tayong tanggapin ang lagi at madalas na pagdalaw at pagdating ni Jesus sa buhay natin? Kaya nga ho, tatlong bagay ang huwag nating kakalimutan ngayon hong panahon ng Adbyento. Tulad sa mga pagbasa at ng simbahan, tayo po'y pinapaalalahanang maghanda. Ang tanong, kung handa na ang lahat, nakagayak na ang Christmas tree, nakagayak na ang bahay, may ilaw na ang mga lansangan, nakaayos na ang mga listahan ng bibigyang regalo, handa na ang lahat para sa Pasko. Baka ho may nalilimutan tayo, na ihahanda ko na rin ba ang sarili ko para kay Kristo? Pwede ho nating ihanda ang buong kapaligiran at buong mundo para sa Pasko. Pero ang tanong, naihahanda ko ba ang sarili ko para kay Kristo? May puwang ba siya sa buhay ko? Si Kristo na dumarating, kumakatok sa pintuan natin, nagpaparamdam, nagte-text sa inyo, humihingi ng sorry, nakikiusap na tayo'y tulungan at pansinin, tayo na hindi makausap ng matino, binigyan ba natin ng panahon at tuwang si Jesus sa buhay natin? Ako po'y nagagalak na halos araw-araw, ako po'y nabibigyan ng pagkakataong makapakinig ng kumpisal ng marami sa ating mga deboto dito sa Quiapo. At ako ho'y napapasalamat at ako'y nagiging instrumento ng maraming mga hindi nakapangungumpisal 10 years, 20 years, o since childhood. Pag tinatanong ko nga po sila, when was your last confession? Father, hindi ko na matandaan. Ayan kasi, dalaga ka na, may anak ka na, kung hindi ka pa ikakasal, hindi ka pa mangungumpisal. Ito ho ang isang magandang paghahanda ng sarili para kay Kristo. Maliban sa paghahanda ng buong bahay at kapaligiran para sa Pasko. Nang sa gayon, tunay na may puwang si Kristo sa buhay natin at sa Paskong darating. Ikalawang pagbasa, sabi ni San Pablo, kinakailangan tayong manalangin lagi. At ang pananalangin ay isa pong paraan ng pagkilala sa Diyos na ating inaasam. Nagdadasal nga tayo, pero ang dasal naman natin, Lord, sana maalala ako ng ninong ko. Lord, sana ito ang matanggap kong regalo.
Lord, sana sa exchange gift, kasing presyo nung ibibigay ko ang matanggap ko. Lord, sana ngayong Pasko, wag silang dumating. Ngunit atahula yung panalangin, ito ho'y pagkilala pa rin sa Diyos na darating. Sa Diyos, sa kataong mga kapnanangan. Medyo masamidad, walang aberya, merong bantaan ng terorismo sa buong mundo. Pero hindi ho pares itong mga nakaraang taon. May bagyo, may disaster, marami ho ang nagigipit at nangangailangang tulungan. Sana sa atin hong makulay at magandang paghahanda ngayong Pasko para kay Kristo, huwag nating kalimutan ang mga kapatid nating gipit at nangangailangan. Nangangailangan sila ng dasal at nangangailangan din sila ng ating pagkalinga at ng ating pagmamalasakit. Lalo na ho, December 9, itatalaga na ng ating butihi Santo Papa Francisco ang jubileo ng awa at pagmamalasakit, the Jubilee of Mercy and Compassion. Na sana sa ating panalangin man lang, ang ipapanalangin ko ay ang iba. Lord, sana magkasama sila ngayong Pasko. Lord, sana may kakainin sila sa Pasko. Lord, sana nakatayo na yung bahay nila. Lord, sana malaya na siya. Lord, sana masaya sila ngayong Pasko. Kahit man lang ho sa panalangin, ipakita natin ang pagmamalasakit sa iba bilang pagtanggap sa Diyos na darating. At ikatlo, huwag po tayong magkulang sa gawang kabutihan. Mas gusto nating bigyan yung merong ibibigay din sa atin. Kadalasan, no? Exchange gift, monito-monita, kris-kringle. Binigyan mo ko, bibigyan din kita. Pwede ba nating bigyan silang walang maibibigay in return? Ito ho ang napakagandang paghahanda ngayong Pasko para kay Kristo. Na sana may puwang siyang masisilungan at matitirhan sa ating buhay. Sana'y ramdam niya na siya'y kinikilala natin sa bawat isang nangangailangan. At sana'y handa tayong tulungan siya sa kapwang gipit at nangangailangan ngayong Kapaskuhan. Sa ganitong paraan, magiging makulay, masaya, hindi lamang ang ating Pasko, kundi ang Pasko ng bawat Pilipino. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat ng gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinaganap ni Santa Mariang Birhen. Pinapakasabit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay dinig. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay naman uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat ay rito at hukom sa mga bubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa
Apo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli nangangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumating ang ating Panginoong Hesus upang magbigay ng kaganapan sa ating kaligtasan. At muli siyang babalik upang tayo ay matipon sa kanyang kaharian. Manalangin tayo upang laging maging handa upang siya ay tanggapin. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang biyaya nawa ng Adbyento ay lalong magbukas sa ating puso na maging tunay sa pag-ibig ng Diyos at kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang liwanag ni Kristo ay lubusan nawang sumilay sa ating mga puso't isipan upang mapawi ang dilim, dulot ng kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang pagsisindi ng ilaw ng koronang ito ay tumulong sa ating isapuso ang paghahanda sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang panahon ng Adbyento ay magdulot nawa sa atin ng biyaya ng tiyaga at pananampalataya sa paghihintay sa biyaya ng Kapaskuhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag po nating kalimutang ipagdasal ang mga bar examinees sa huli at ika-4 na linggo bukas. Ngayon, gayon din ang mga nag-board exams na, ang mga mag-aaral para sa kanilang prelims, yaong mga naghahanap ng trabaho dito sa ibang bansa. Maging ang kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay na malayo sa ating piling. Samahan mo silang lahat, Panginoon, sa kanilang pagsisikap at pagpapagal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa aming paghahanda at pagdiriwang sa pagbabalik ni Hesukristo, maghari nawa ang kanyang kapayapaan at pagpapahalaga sa buhay ng tao, sa puso't isipan ng mga tao at samahang naghahasik ng gulo, takot, dahas at karahasan sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At sa katahimikan, ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Ama naming mapagmahal, kalugdan mo po ang aming mga kahilingan habang aming hinihintay ang pagdating ng aming manunubos na si Hesukristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong babasbasan ang korona ng Adbyento bilang pagsisimula ng panahong ito. Ama naming mapagmahal, pinupuri ka namin sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo, siya ang Emmanuel, ang pag-asa ng lahat ng bayan at lipi. Siya ang tunay na karunungang gumagabay sa aming lahat. Siya ang aming tagapagligtas. Ama naming mapagmahal, basbasan mo po kami upang habang sinisindihan namin ang ilaw ng Adbyento, ay maging tunay na tanda para sa amin ng katuparan ng iyong pagliligtas sa amin kay Kristo. Tunay nawa kaming manabik sa muli niyang pagbabalik na aming pinaghahandaan.
Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Tayo po'y magsiupo para sa pag-aalay. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga nakayanan, kasama ng ating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong ipinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. taas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang hayagang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang nagniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, nilang pagkaitinungin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Luis Antonio na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Lubos ang pasasalamat sa Diyos na babalik para sa atin. Sama-sama nating awitin ang panalangin tinuro niya sa atin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bilang paghahanda sa pagdating ni Kristo, ipakita nating tayo ay namumuhay sa kapayapaan kasama ang bawat isa. Peace be with you. Sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
kapayapaan. Ito si Jesus ang ating Panginoon, dumating ng unang Pasko at muling darating sa wakas ng panahon. Mapalad tayong lahat na nananabik sa araw-araw niyang pagdating. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sagipin mo ang bayang, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, ilingkas mo ang iyong bayan. Panginoon, halilaan, umarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. O kay gulo na nga ng mundo, hirap, sakuna at lungkot, kaya't sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halilaan, umarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko, kung bawat pamilya ay buo, kaya't idalangin natin
ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, ilikas mo ang iyong bayan. Kay gulo na nga ng mundo, hirap sa puna at lungkot, kaya't sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, ilikas mo ang iyong bayan. Lihat kay saya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapalnaligan ang iyong pagpapalang pangmagpakailanman sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Atin pong pasalamatan ang ating punog tagapagdiwang sa misang ito, si Reverend Father Robin Custodio ng Society of the Most Holy Euch Sacrament. Maraming po salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyo ko ang inyong ulo, tanggapin ang pagpapalang ng Diyos ngayong panahon ng Adbyento. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos, kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa, simulan ng Adbyento, simulan ng bagong taon sa simbahan, halina at salubungin si Kristo ngayong Pasko. Salamat sa Diyos.
huwag nating kakalimutan sa pagitan nitong unang pagdating at ng kanyang ikalawang pagdating o second coming, parusia, ang Diyos araw-araw dumadalaw marating sa ating buhay. At ito ang maganda nating bigyang pansin sa bawat taon ng ating pagdiriwang. Yes, ginugunita po natin ng may kasiyahan, makulay at marangya ang unang Pasko. At pinaghahandaan din ng buong simbahan ang ikalawang pagdating. Ngunit ang tanong, handa ba tayong tanggapin ang lagi at madalas na pagdalaw at pagdating ni Jesus sa buhay natin? Kaya nga ho, tatlong bagay ang huwag nating kakalimutan ngayon hong panahon ng Adbyento. Tulad sa mga pagbasa at ng simbahan, tayo po'y pinapaalalahanang maghanda. Ang tanong, kung handa na ang lahat, nakagayak na ang Christmas tree, nakagayak na ang bahay, may ilaw na ang mga lansangan, nakaayos na ang mga listahan ng bibigyang regalo, handa na ang lahat para sa Pasko. Baka ho may nalilimutan tayo na ihahanda ko na rin ba ang sarili ko para kay Kristo. Pwede ho nating ihanda ang buong kapaligiran at buong mundo para sa Pasko. Pero ang tanong, naihahanda ko ba ang sarili ko para kay Kristo? May puwang ba siya sa buhay ko? Si Kristo na dumarating, kumakatok sa pintuan natin, nagpaparamdam, nagte-text sa inyo, humihingi ng sorry, nakikiusap na tayo'y tulungan at pansinin, tayo na hindi makausap ng matino, binigyan ba natin ng panahon at tuwang si Jesus sa buhay natin? Ako po'y nagagalak na halos araw-araw, ako po'y nabibigyan ng pagkakataong makapakinig ng kumpisal ng marami sa ating mga deboto dito sa Quiapo. At ako ho'y napapasalamat at ako'y nagiging instrumento ng maraming mga hindi nakapangungumpisal 10 years, 20 years, o since childhood. Pag tinatanong ko nga po sila, when was your last confession? Father, hindi ko na matandaan. Ayan kasi, dalaga ka na, may anak ka na, kung hindi ka pa ikakasal, hindi ka pa mangungumpisal. Ito ho ang isang magandang paghahanda ng sarili para kay Kristo. Maliban sa paghahanda ng buong bahay at kapaligiran para sa Pasko. Nang sa gayon, tunay na may puwang si Kristo sa buhay natin at sa Paskong darating. Ikalawang pagbasa, sabi ni San Pablo, kinakailangan tayong manalangin lagi. At ang pananalangin ay isa pong paraan ng pagkilala sa Diyos na ating inaasam. Nagdadasal nga tayo, pero ang dasal naman natin, Lord, sana maalala ako ng ninong ko. Lord, sana ito ang matanggap kong regalo. Lord, sana sa exchange gift, kasing presyo nung ibibigay ko ang matanggap ko. Lord, sana ngayong Pasko, wag silang dumating. Ngunit atahula yung panalangin, ito ho'y pagkilala pa rin sa Diyos na darating. Sa Diyos, sa kataong mga kapnanangan. Medyo masamidad, walang aberya, merong bantaan ng terorismo sa buong mundo. Pero hindi ho paris itong mga nakaraang taon. May bagyo, may disaster, marami ho ang nagigipit at nangangailangang tulungan. Sana sa atin hong makulay at magandang paghahanda ngayong Pasko para kay Kristo, huwag nating kalimutan ang mga kapatid nating gipit at nangangailangan. Nangangailangan sila ng dasal at nangangailangan din sila ng ating pagkalinga at ng ating pagmamalasakit. Lalo na ho, December 9, itatalaga na ng ating butihing Santo Papa Francisco ang jubileo ng awa at pagmamalasakit, the Jubilee of Mercy and Compassion. Na sana sa ating panalangin man lang, ang ipapanalangin ko ay ang iba.
Lord, sana magkasama sila ngayong Pasko. Lord, sana may kakainin sila sa Pasko. Lord, sana nakatayo na yung bahay nila. Lord, sana malaya na siya. Lord, sana masaya sila ngayong Pasko. Kahit man lang ho sa panalangin, ipakita natin ang pagmamalasakit sa iba bilang pagtanggap sa Diyos na darating. At ikatlo, huwag po tayong magkulang sa gawang kabutihan. Mas gusto nating bigyan yung merong ibibigay din sa atin. Kadalasan, no? Exchange gift, monito-monita, Kris Kringle. Binigyan mo ko, bibigyan din kita. Pwede ba nating bigyan silang walang maibibigay in return? Ito ho ang napakagandang paghahanda ngayong Pasko para kay Kristo. Na sana may puwang siyang masisilungan at matitirhan sa ating buhay. Sana'y ramdam niya na siya'y kinikilala natin sa bawat isang nangangailangan. At sana'y handa tayong tulungan siya sa kapwang gipit at nangangailangan ngayong Kapaskuhan. Sa ganitong paraan, magiging makulay, masaya, hindi lamang ang ating Pasko, kundi ang Pasko ng bawat Pilipino. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat ng gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinapakasabit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay dinig. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mauli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat ay rito at hukom sa mga bubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli nangangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Dumating ang ating Panginoong Hesus upang magbigay ng kaganapan sa ating kaligtasan. At muli siyang babalik upang tayo ay matipon sa kanyang kaharian. Manalangin tayo upang laging maging handa upang siya ay tanggapin. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaas,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, nilang pagkait ilungin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Lubos ang pasasalamat sa Diyos na babalik para sa atin. Sama-sama nating awitin ang panalangin tinuro niya sa atin. Ama namin
Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaani ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bilang paghahanda sa pagdating ni Kristo, ipakita nating tayo ay namumuhay sa kapayapaan kasama ang bawat isa. Peace be with you. Sa mga kasalanan at sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito si Jesus, ang ating Panginoong, dumating ng unang Pasko at muling darating sa wakas ng panahon. Mapalad tayong lahat na nananabik sa araw-araw niyang pagdating. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang biyaya nawa ng Adbyento ay lalong magbukas sa ating puso na maging tunay sa pag-ibig ng Diyos at kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang liwanag ni Kristo ay lubusan nawang sumilay sa ating mga puso't isipan upang mapawi ang dilim, dulot ng kasalanan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang pagsisindi ng ilaw ng koronang ito ay tumulong sa ating isapuso ang paghahanda sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang panahon ng Adbyento ay magdulot nawa sa atin ng biyaya ng tiyaga at pananampalataya sa paghihintay sa biyaya ng Kapaskuhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag po nating kalimutang ipagdasal ang mga bar examinees sa huli at ika-4 na linggo bukas. Ngayon, gayon din ang mga nag-board exams na, ang mga mag-aaral para sa kanilang prelims, yaong mga naghahanap ng trabaho dito sa ibang bansa. Maging ang kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay na malayo sa ating piling. Samahan mo silang lahat, Panginoon, sa kanilang pagsisikap at pagpapagal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa aming paghahanda at pagdiriwang sa pagbabalik ni Hesukristo, maghari nawa ang kanyang kapayapaan at pagpapahalaga sa buhay ng tao, sa puso't isipan ng mga tao at samahang naghahasik ng gulo, takot, dahas at karahasan sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At sa katahimikan, ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Ama naming mapagmahal, kalugdan mo po ang aming mga kahilingan habang aming hinihintay ang pagdating ng aming manunubos na si Hesukristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong babasbasan ang korona ng Adbyento bilang pagsisimula ng panahong ito. Ama naming mapagmahal, pinupuri ka namin sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo, siya ang Emmanuel, ang pag-asa ng lahat ng bayan at lipi. Siya ang tunay na karunungang gumagabay sa aming lahat. Siya ang aming tagapagligtas. Ama naming mapagmahal, basbasan mo po kami upang habang sinisindihan namin ang ilaw ng Adbyento, ay maging tunay na tanda para sa amin ng katuparan ng iyong pagliligtas sa amin kay Kristo. Tunay nawa kaming manabik sa muli niyang pagbabalik na aming pinaghahandaan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Tayo po'y magsiupo para sa pag-aalay. Mga
mga kapatid, upang itong ating mga nakayanan, kasama ng ating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat, at mga taong ipinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang hayagang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang nagniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan. Kaligtasan ng tao sa takdang panahon.
ng panahon ay pinawag mo, isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Gabay ng iyong bayang inirap, ang pag-asa sa iyong Mesiya. Emmanuel ang pangalan, bigay sa Kanya, na sa atin ang Diyos tuwina. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Tayo'y natitipon sa ng Espiritu to ating Panginoong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang araw po ng pagsamba para sa ating lahat. Tayo po ay nagsisimula sa isang bagong taon ng pananampalataya, bagong taon ng paglilingkod sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Ating pong sinisimula ng taong ito sa panahon ng Adbyento. Ang pagkilala sa Diyos na dumating, ang sa Diyos na darating, ang sa Diyos na laging kapiling natin. Upang tayo maging karapat-dapat niyang maratnang naghihintay at handa sa kanyang pagdalaw. Sama-sama natin hingin ang kapatawaran sa bawat isa at sa kanya sa ating mga kalabisan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapitan sa iyong pinaghaharian. Hinihiling namin ito sa Kanya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi pa ng noon, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Huda. At sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Paiiralin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Huda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila'y tatawagin sa pangalan ito, ang Panginoon, ang ating katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa'yo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas.
kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Sa'yo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa'yo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Sa'yo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa'yo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, palaguinawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga hinirang niya. Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo, buhat sa Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, dingapin ka tuwina, iligtas kami sa dusa. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan, aglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa, sapagkat darating yon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo ay nagsisimula ng isang bagong taon sa simbahan at ngayon tinatawag po natin itong panahon ng Adbyento, ang pagdating ng Panginoon. Kamakailan sa akin hong paglilibot, napansin ko parang napakaagal ata ng paggayak ng maraming tao. Halos marami na hong lansangan, lalo na sa may Sampaloc, Espanya, ang parang nagpapaligsahan dahil ang dami na hong mga palamuti, mga parol, kumikinang sa gabi at halos sa mga bahay-bahay nakagayak na rin. Tiyak marami ho sa atin ang naghahanda para sa Pasko, pero ang tanong, tayo rin ba'y naghahanda para kay Kristo? It does not necessarily follow na kung tayo ay naghahanda sa Pasko, si Kristo rin ang pinaghahandaan nating ito. Ngayon po'y panahon ng Adbyento at ito ho'y maraming anggulo o mukha. Ang una pong bahagi ng Adbyento, actually ang unang linggo, Paris ngayon, ay alingaw-ngaw o echo ng mga pagbasa nitong patapos ng taon bago ho ang kapistahan ng Christ the King, di po ba? Sabihin nyo, bagong taon, bakit ang mga pagbasa parang katulad lang nung mga linggo bago natin tinapos ang taon sa pagkilala sa paghahari ni Jesus. Alalahanin po natin, meron hong unang pagdating at merong ikalawang pagdating. At sa unang linggo ng Adbyento, ito ang ating binibigyang pansin, ang ikalawang pagbabalik o ang ikalawang pagdating ng Panginoong Hesukristo sa wakas ng panahon. Kaya ho, parang merong carry over, may crossover, may alingaw-ngaw or echo nung mga pagbasa nung nakaraang taon na atin nang tinapos, siya pa rin pagbasa ngayon dahil bahagi ng ating paghahanda ngayong Adbyento ay paghandaan ang kanyang ikalawang pagdating o
o ang kanyang muling pagbabalik? Kung kailan, hindi ho natin alam. Kahit si Jesus na ating poong Nazareno, hindi niya alam. Tanging Diyos Ama lamang ang magsasabi sa kanya kung kailan ito nakatakdang mangyari. Now, pagdating ho natin sa second week, pag sinindihan na ho natin ng ikalawang kandila ng Adbyento hanggang sa ikatlo, ikaapat, bago magpasko, yan na ho ang ating pagsasariwa o paggunita sa unang pagdating, ang unang Pasko. Yun ho ang unang pagdating ng Panginoon, ang unang Pasko. Maraming taon at siglo na ang nakalilipas na ginugunita natin taon-taon sa pagdiriwang ng Adbyento at ng Kapaskuhan. Pero